Isa na pong pugante sa mata ng Department of Justice si Senator Bato de la Rosa. Ang utos ngayon ni Secretary Frederick Vida, arestuhin siya at dalhin sa International Criminal Court. At live mula sa Maynila, may Express report si Camille Samonte. Camille, ano pa bang sinabi ni Secretary Vida at paano yan, no? Namo-monitor pa kaya nila hanggang ngayon itong lokasyon ni Senator Bato? Inatasan na ng Department of Justice ang mga law enforcement agency na isilbi na ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO petition ng Senador. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, valid ang ICC warrant kaya enforceable na ito o pwede nang isilbi. Itinuturing na ng DOJ na fugitive from justice o pugante si De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vida. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Sa tanong naman kung hindi na ba hihintayin ang final ruling ng Korte Suprema sa main petition ni De La Rosa, nanindigan si Vida na valid ang ICC warrant at walang utos ang Korte Suprema na nagbabawal para arestuhin ang senador. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng detalye kung agad na bang isusuko si De La Rosa sa ICC oras na maaresto siya. Nagbabala rin si Vida sa mga individual na magtatangkang tumulong kay De La Rosa para makatakas. Narito ang pahayag ni Vida. Kaya nananawagan po tayo. We need a closure on this one. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Ruth, sinabi rin ni Vida na ang pagpapaaresto kay Bato ay paraan ng pagbibigay hustisya sa mga pamilya ng mga pinatay na sa war on drugs. Hanggang ngayon daw kasi ay naghahanap pa rin sila ng hustisya. Iginiit din ni Vida na gagalangin nila ang karapatang pantao ni De La Rosa sa pagsisilbi ng warrant laban sa kanya. Balik sa iyo, Ruth. Camille, may nabanggit din ba si Secretary Vida tungkol muna-una doon sa posibleng Interpol Red Notice? Kasi halimbawa doon sa kaso ni dating congressman ko, medyo natagalan yung proseso dyan. Ruth, hindi si Vida yung nagsabi tungkol dyan, no? Pero hinihingan pa natin ng confirmation itong si Justice, ang Justice spokesperson na si Attorney Polo Martinez kung confirmed na nga ba itong application for Interpol Red Notice. Pero dito sa Pilipinas, Ruth, ang meron lang sa ngayon ay yung Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay De La Rosa. Ruth? At nakakuha na rin ba kayo ng reaksyon sa kampo ni Senator De La Rosa tungkol dyan sa sinabi ng DOJ? Ruth, sinisika pa natin na hinga ng pahayag itong mga abogado ni De La Rosa, pero kahapon ang naging reaksyon nila doon sa pag-deny ng TRO petition ay ang sabi nila ay maghahain pa sila ng motion for reconsideration sa SC at hindi pa raw ibig sabihin nito na naresolba na lahat ng merits ng kaso doon sa kanilang main petition at nauna na rin nilang sinabi na tanging yung mga arrest warrant lang galing sa lokal na korte yung kanilang kikilalanin at sa ngayon wala pa ring impormasyon kung nasaan na nga ngayon si De La Rosa matapos umalis ng magkagulo sa Senado noong May 13 pero may lead na raw ang NBI sa kanyang kinaroroonan. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.